Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Peter. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ay tungkol sa aking nanay na tawagin na lang natin sa pangalang Aling Tinay. Ang totoo po niyan, naisip kong ipadala itong aking kwento para magsilbing aral sa mga taong may kakayahan sa itim na mahika. Hindi ko naman po hinuhusgahan sila, pero sana wag naman po nilang abusuhin ang kakayahang mayroon sila. Kung sana lang gamitin nila sa kabutihan ang kapangyarihang sa ayaw man nila o hindi ay taglay nila. Maswerte nga sila dahil may mga nagagawa silang mga bagay na hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Ang hindi ko lang po matanggap, inaabuso nila ang kakayahang mayroon sila. At ang masakla pa, nadali nila ang nanay ko. Kagaya ng mga naunang pagkakataon, nakikita ko na naman si nanay na umuungol at nagmamakaawa. Palagi niyang ipinapakiusap sa akin na tama na raw. Hindi na niya matiis ang matinding hirap. Naaawa ko siyang pinagmamasdan sa kanyang kinahihigaan. Halos ayaw ko nang lapitan si nanay. Hindi dahil sa may sakit siya, ngunit sa tindi ng lansang umaalingasaw sa buong katawan niya. Nginangat-ngat ng mga kung ano ang kanyang tiyan, kaya kita ko na ang kanyang balat na noong mga oras na iyon ay nilalangaw na at mukhang malapit na ring sugurin ng mga uod. Dahan-dahan din itong nabubutas. Napaiyak ako at umatras habang takot na pinagmamasdan ang kamay niyang pilit umaabot sa akin. Maya-maya lang, napaiyak na lamang ako nang makita kong lumaylay na ang kanyang mga braso at umikot ang mga mata, saka huminto sa pagtibok ang puso niya. Ang nanay ko po, Kuya Bari, ay biktima ng pangungulam. Siya nga po pala, yumao na po siya. At napakasakit isiping hindi man lang namin natagpuan magpahanggang ngayon ang salarin kung bakit siya humantong sa ganoon. Bali po, pangatlong beses na siyang kinulam at itong huli na nga siya tinablan. Siguro akala niya wala nang taong gustong manakit sa kanya. Pero isang pagkakamali lang na ginawa ni nanay ay nang tanggalin niya ang nag-iisang pangontrang dapat sana ay nagligtas sa buhay niya. Tubong taga Quezon Province po kami. Doon talaga nagmula ang angkan ni nanay. Karamihan sa kanyang mga kapatid na tiyahin ko ay mas piniling magpunta sa Maynila para mamasukan bilang mga kasambahay. Isa ding katulong dati si nanay. Sa may Las Piñas siya nakapasok ng trabaho. Mabait naman po ang kanyang mga amo. Sakitin ang matandang babae kaya kailangan nito ng dagdag na mag-aalaga. Malaki ang sweldo at stay-in pa siya sa tahanan ng mga ito. Ngunit sumablay siya sa kanyang kasamahan na nauna lang sa kanya ng 3 buwan. Unang kita pa lamang niya kay Aling Elsa. Ramdam na daw ni nanay na may kakaiba sa babaeng iyon. Madalas itong nahuhuling matulog sa gabi. Hindi naman nakapagtataka iyon dahil nga mas nauna siyang maging kasambahay sa nasabing tahanang iyon at marami pa siyang trabahong nakatakdang tapusin. Ngunit kakaiba ang mga napapansin ni nanay sa babae. May mga panahong nagbabasa ito ng kulay itim na librong luma na at mukhang nangangamoy alikabok na sa sobrang kalumaan. Pagkatapos nun, nahuli pa niya si Aling Elsa na dinadasalan ang kwarto ng kanilang amo kaya mas lalong tumindi ang kanyang kutob na ang kasamahan niya sa trabahong iyon ay isang mangkukulam. Minsan, naisip niyang matyagan itong si Elsa.
Makailang beses niyang napapansin na matalim ang tingin nito sa asawa ni Don Roque, ang kanilang amo. Nagkataong dinala ako ni nanay sa pinagtatrabahuhan niyang bahay noon. Wala akong ibang ginawa kung hindi ikot lang ng ikot sa garden hanggang sa namataan ko nga itong si Aling Elsa na naglalakad papunta sa likurang bahagi ng mga halamang bulaklak. Napasinghap na lamang ako nang mapagtanto kong may pintuan pala sa bandang iyon kung saan pumasok ang ginang. Kaagad akong kinilabutan. Tinawag ko ang atensyon niya sa pag-asang baka marinig niya ako, ngunit bigo lang po ako. Kung kaya't naisip kong sundan siya, kaya nagsimula na akong humakbang papasok sa dingding na iyon kung saan may natatanaw akong kulay itim na pintuan. Wala si Aling Elsa, kaya naakit akong buksan ito. Hindi ako natatakot dahil may kuryente naman, kaya nang pindutin ko ang switch ay bumaha kaagad ang ilaw sa buong paligid. Napagtanto kong malinis naman ang kagamitan sa loob at maayos na pinunasan ang mga muebles. May mga gamit doon na alam kong hindi angkop para sa mag-asawa, kaya alam kong hindi ito pagmamay-ari nila. Ewan ko ba, Kuya Bari, parang may bumubulong po sa akin nang buksan ang isa sa mga malalaking cabinet at baka may makita akong mga bagay na nagpapagulo sa isipan ko. At hindi nga po ako nagkamali. Isang maliit na kahon ang nakuha ko sa cabinet. Sa tingin ko po ay may nakatagong mahalagang bagay sa loob, kaya naman naisip kong maghanap ng bagay na pupwede kong maipambukas sa kinakalawang kandado nito. Nalingunan ko ang isang kutsara. Matibay iyon at hindi ko alam kung papaano napunta doon, pero alam kong magagamit ko ito sa pagbukas ng kandado na mukhang hindi na matibay dahil nga halatang luma na ito. Tumambad sa aking harapan ang mga botelyang may nakalagay na iba't ibang klasing insekto. May mga langis na maayos na nakabahig sa gilid at iilang piraso ng manika na pawang nakabaluktot na at mukhang maayos na nilamukos, ngunit nakikita ko pa naman ang mga litrato sa bawat dibdib ng mga ito. Sumasal ang kaba sa aking dibdib nang makilala ang mga nasa litrato. Naroroon ang mukha ng asawa ni Don Roque. May iilang mukha pa na hindi ko kilala, ngunit sigurado akong natikman din ang lagim na dala ng itim na mahikang iyon. Nahinto lamang ako sa ginagawa ko nang matanaw ulit si Aling Elsa na dumaan sa pasilyo papunta sa kinaroroonan ko, kaya naman nangatog ako sa takot na nagtago ako sa ilalim ng kama. Kilabot at kaba ang nadarama ko sa isiping baka nakita niya ako sa gilid, kaya naman abot-abot ang dasal ko na sana ay wag niya akong mahanap. Dudungaw na sana siya sa kamang kinaroroonan ko. Marahil ay nagtataka kung bakit nagulo ang mga bagay sa kwartong iyon nang makarinig ng kalampag sa labas. Nakita ko siyang nagmamadaling umalis, kaya naman napahinga ako ng maluwag at nagpa siyang lumabas na rin. Susundan ko na sana siya kung hindi lang ba ako nahuli ni nanay, sabay sabing kausapin ko daw muna ang mga matatanda nang malibang ang mga ito at siya na daw ang susunod kay Aling Elsa. Sa puko ang dibdib na niyakap siya, sabay sabing salamat dahil nakita niya ako. Anya, wag ko na daw uuliting magliwaliw kung saan-saan at baka makulong ako ng hindi sinasadya sa mga tagong kwarto sa loob ng bahay na iyon. Tumango lamang ako kay nanay. Wala akong nagawa kung hindi hayaan na lamang siya, kaya pumihit ako pabalik sa pool
kung saan naroroon ang mag-asawa at kinausap sila. 10 taong gulang pa lang po ako noon, Kuya Bari, kaya napakarami kong tanong. Ganun pa man, magiliw naman akong sinagot ng mag-asawa. Hindi sinasadyang napatingin ako sa matandang babae na amo ni nanay. Maputla ito at tila malayo ang tingin. Kakaiba din ang tamlay na makikita ko sa kanyang mukha. Tila ba na may dinaramdam na sakit? Napansin yata ako ng asawa nitong lalaki kaya ginulo niya ang buhok ko. Hindi nakatiis na tinanong ko siya kung ano ba ang nangyari sa kanyang asawa. Anya, wala din daw siyang ideya. Basta na lamang daw na nagising na lamang sila na ganyan na siya. Masama palagi ang pakiramdam, nagsusuka at nahihilo pa. Napangangapa nga ako nang sinabi ng matandang lalaki na hindi pangkaraniwan ang mga bagay na isinusuka ng kanyang asawa. Sabi niya, dumuduwal daw siya ng mga insekto. At hindi ordinaryong insekto, nakakalasong insekto at unti-unti nitong kinakain ang laman ng asawa niya sa loob ng katawan nito. Bigla akong kinilabutan sa kanyang mga sinabi. Sumama talaga ang pakiramdam ko dahil naalala ko din ang sinapit ng yumao kong ama. Kung saan siya man ay biktima din ng kulam. Mas grabe nga lang iyon dahil nagnanana na ang mga sugat sa kanyang katawan pagkatapos ay may naglalabasan pang maliliit na langaw ng kalabaw na nakaagulat lang dahil nagawa nilang mabuhay sa loob ng katawan ni tatay. Naalala ko din ang mga bagay na nakita ko sa isang tagong silid kanina. Gusto ko mang isumbong sa kanila ang aking nakita, ngunit naisip ko pa ring hintayin na lang muna si nanay. Nagpalingon-lingon ako sa paligid at nagliwanag ang aking mukha nang makita ang malaking puno ng suha. Saglit akong nagpaalam at pinuntahan ang nasabing puno. Matyaga akong umakyat. Ingat na wag akong sumabit sa mga tinik nito dahil iyon naman talaga ang sadya kong kuhain. Nagmamadali din akong bumalik sa kinaroroonan ng matatanda at inabot sa kanila ang bagay na aking kinuha. Tanong pa sa akin ng lalaki, ano ba raw ang gagawin nila sa mga iyon? Magalang ko namang sinabi sa kanila na iyan ang kontrasumpa para mawala ang karamdamang nararamdaman ng aming katawan. Pwede nila itong gawing toothpick at tanggalin ang mga pagkaing sumabit sa kanilang ngipin sa paniniwalang matatanggal din ng tinik na iyon ang karamdamang nakakabit sa amin. Nagkatinginan ang mag-asawa saka sinabi sa akin ni Don Roque na kung naniniwala ba daw ako sa kababalaghan. Naging malapad ang pagtango ko kaya naman imbes na nanahimik lang sila kanina ay naging sunod-sunod na ang mga tanong nila sa akin. Ipinaliwanag ko sa kanila na walang kababalaghan kapag siyensya ang pinag-uusapan. Lahat kasi ay may kaakibat na eksplenasyon o formula. Samantalang sa kababalaghan naman, tanging ang kalikasan lamang ang nakakaalam kung bakit may mga taong kakaiba ang kakayahan na nag-e-exist sa ating mundo. Sinabi ko din sa kanila na ang aswang ay marami ang uri at karamihan sa kanila kayang magbigay ng karamdaman sa isang tao. Kagaya na lamang ng mga bangkilan, ng sigbinan, higit sa lahat ng mangkukulam. Opo, ang mangkukulam ay tinaguriang aswang dahil may mga katangian silang taglay na kagaya ng sa aswang. Kumakain sila ng mga lamang loob para maging makapangyarihan. Nag-uurasyon sila para makapagbago sila
ng kanilang anyo. At higit sa lahat, nagbibigay sila ng karamdaman. At ang tinik ng suha lang ang isa sa mga epektibong pangontra na pwede nilang gamitin nang sa gayon malaman namin kung sila ba ay inaswang o kinulam. Wala naman kasing sakit na ibinibigay ang kalikasan na kailangang sumuka ng insekto ang mga tao. Kapag kaganoon na ang nangyari, malinaw na kinukulam o inaswang na ang mga taong may nararamdamang ganito. Ganun na lamang ang tuwa ng matatanda sa akin at nagpakuha pa ng maraming tinik ng suha. Nang mga oras ding iyon ay sumaya din ako nang makitang sumigla ang may sakit na babae. Noong nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang humahangos na dumating si nanay habang daladala ang dalawang manikang bahagyang nagulo dahil sa kanyang pagtakbo. Kasunod naman niyang humahabol si Aling Elsa na may daladalang kutsilyo. Nagsigawan kaming lahat na nasa gilid ng swimming pool. Sa pautal-utal na pagsasalita ay nagawang sabihin ni nanay na kaya pala nagkakasakit ang kanilang among babae ay dahil matagal na itong kinukulam ni Aling Elsa. Galit na suminghal naman si Don Roque at nanlilisik ang mga matang napatingin kay Aling Elsa. Ano daw ba ang kasalanan nila at kailangan pa nitong pagdusahin ang kanyang asawa? Naging mabuting amo naman daw sila sa kanya. Bakit kailangan bigyan ng karamdaman ang kanilang pamilya? Gayong kapag may kinakailangan si Aling Elsa ay hindi naman daw ito kailanman tinatanggihan. Biglang nanlisik ang mga mata ni Aling Elsa. Anya, masyado daw biniyayaan ng magandang buhay ang pamilya ni na Don Roque. Samantalang sina Aling Elsa daw ay minalas ng minalas. Kaya namatay ang kanyang asawa at nagkasakit ang mga anak at nawalan pa ng tirahan. Ang kanyang inggit sa mag-anak ang nagtulak sa kanya para kulamin ang asawa ni Don Roque na kailanman hindi naging malupit sa kanila. Kaagad namang nagpatawag ng gwardiya si Don Roque at na-corner kaagad si Aling Elsa. Gusto man niyang magpumiglas, hindi na niya nagawa pa. Mukhang sa kulungan na talaga ang bagsak niya. Sa tulong ni nanay, na ipagamot namin ang asawa ni Don Roque. Nang malaman ng kanilang anak ang sitwasyon ng dalawang matanda sa Pilipinas, ay wala itong nagawa kung hindi kunin ang mag-asawa para sa ibang bansa na manirahan. Mabuti na lamang, likas na magaling ang albularyong tumingin sa misis ni Don Roque. Gumaling kaagad ito. Nakakalungkot mang isipin, sa pag-alis ng mag-asawa ay otomatikong wala ding trabaho si nanay. Ngunit hindi naging pabaya ang mayamang mag-asawa. Binigyan nila kami ng katamtamang halaga ng salapi para makapagsimula ng isang negosyo, bilang pasasalamat na din sa lahat ng tulong daw na ginawa namin sa kanila. Dahil dito, naisip ni nanay na gamitin ang ibinigay na halaga ni Don Roque para makapagsimula kaming maiangat ang aming pangkabuhayan kahit papaano. Nakahanap si nanay ng isang maliit na stall sa palengke kung saan nagtitinda siya ng mga sariwang isda na pinamili pa niya sa baybayin. Naging katulong naman niya ako sa kanyang paghahanap buhay, kaya naman kahit papaano po Kuya Bari, nakaraos din kami. Hindi namin inaasahang darating ang araw na magkikita ang landas ni nanay at Aling Elsa. Akala ko mag-aaway sila ng mga panahong iyon sa harapan ng napakaraming tao at sa aming stall kung saan kitang-kita sila ng maraming tao. Ang aking inaasahan ay hindi naman po nangyari. Inaya kaming magmeryenda ni Aling Elsa sa isang putuhan.
Hindi naman nakatanggi si nanay nang abutan niya ang kaaahon-ahon lamang na puto. Kaya't bilang respeto, tinanggap niya ito at kinain. Magiliw kaming binati ng ginang. Kinamusta at tinanong kung papaano kami napunta sa pagtitinda ng isda doon sa palengking iyon. Siyempre hindi po ako sumabat dahil kabilin-bilina ni nanay na kapag nag-uusap ang mga matatanda ay bawal kaming sumabat, lalo na't mga bata pa lang kami. Ngunit ganun pa man, pinakinggan ko ang kanilang usapan. Hindi ko alam kung bakit iba ang sinasabi ni nanay kay Aling Elsa. Anya, umalis siya sa bahay ni na Don Roque pagkatapos ng nangyari. Pinili na lang naming magtinda na lang sa palengke para may hanap buhay pa din kami. Tumango-tango lang si Aling Elsa, pero hindi ko alam, may masama na pala siyang binabalak kay nanay. Mahimbing kaming natutulog ng gabing iyon nang maalipungatan ako sa ingay ng nagwawalang pusa sa bubungan. Natatandaan ko, niyakap ko si nanay dahil natatakot ako noon. Hindi ko naman napansin kaagad na gising pala si nanay dahil mas natuon ang pansin ko sa pusa. Nagulat na lamang ako nang marinig ang impit niyang pag-iyak, kaya naman nagmamadali akong bumangon sa kaniyugyug si nanay. Napagtanto kong inaapoy ng lagnat si nanay, kaya naman nagmamadali ako sa pagpunta sa kabilang bahay kung saan naroroon si Tia Sabel. Takang-taka si Tia kung bakit humahangos ako matapos niyang pagbuksan, kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at sinabi sa kanya na mataas ang lagnat ni nanay. Nagulat din siya at napaisip kung bakit ba biglang nilagnat si nanay, gayong wala namang itong ginawa kanina at hindi naman nagpapasan ng mabibigat. At para mawala ang pag-aalala namin, ipinatawag ni Tia Sabel ang manggagamot na si Mang Felipe. Kapitbahay lang din naman namin ang lalaki. Bali matanda po ito kay nanay ng 10 taon at kung makaasta ay tila ba mga anak na niya sina nanay at Tia Sabel. Mabilis na nakarating sa bahay si Mang Felipe at sinuri kaagad si nanay sa pamamagitan ng pagtatawas. Napansin ko, hindi siya kaagad nakapagsalita nang makita si nanay. Para daw may malaking anino na humaharang dito, para hindi niya maaninag kaagad. Biniro ko naman si Mang Felipe na nasa harapan lamang niya si nanay, kaya napatingin siya sa akin sa seryosong paraan. Anya, mukhang may taong malaki ang galit daw kay nanay. Nagbabalik ito para maghiganti. Kailangan daw naming maging maingat. Payak namang natawa si nanay nang mahimasmasan sa kanyang lagnat. Sino naman daw ang magtatangka sa kanya? Hindi siya mayaman. Hindi sumagot si Mang Felipe. Bagkus nakiramdam siya. Lumingon-lingon sa paligid. Nang masulyapan niya ang hinahanap, nagulat kami nang marahas niya itong dinuro. Sabi pa niya, nariyan lang daw ang nilalang na naghatid ng karamdaman kay nanay. Dinampot niya ang kanyang buntot pagi at napakabilis na tinungo ang likurang bahagi ng sofa. Napatalo naman kami nang mapansing umangil bigla ang nilalang na kanyang hinahabol. Isang itim na pusa. Umatungal ang nilalang nang hampasin niya ito ng kanyang dalang buntot pagi. Kami naman ay hindi nakapagsalita nang marahas niyang sinindak ang pusa at kinausap ito na parang tao. Habang nahihirapan ang pusa, napaigtad si nanay. Ayon kay Mang Felipe, may koneksyon ang pusang iyon sa mismong mangkukulam na nagbabalak na manggulo sa amin.
May nag-abot daw ng pagkain kay nanay na may kasamang orasyon. Kaya naman kaagad siyang nilagnat ng matindi. Ito daw ang paraan ng mga mangkukulam para masaktan ang mga taong kinasusuklaman nila. Ngunit ganun pa man, nagpasalamat kami dahil naging maayos din naman ang pakiramdam ni nanay at nakasisiguro akong makakatulog na din siya ng maayos. Kinaumagahan, babangon pa lamang ako sa kama nang sagilahan ako ng takot. Hindi ako tumabi kay nanay kagabi dahil na din sa utos sa akin ni Tia Sabel na baka raw mahawa ako. Malapit lang din naman ako sa higaan ni nanay kaya ayos lang po iyon sa akin. Alam ko naman na mababantayan ko siya kaagad kapag may mga kailangan. Bumangon ako at sinubukang tignan ulit si nanay. Halos mapasandal ako sa aking kinatatayuan dahil ang mga braso at binti niya ay puno ng kalmot at kagat ng lamok na hindi ko naman alam kung papaano nangyari. Wala akong natatandaang may libu-libong lamok na umatake sa amin at mas lalong wala akong natatandaan na kahit anong lamok na napapagawi sa amin. Ang mas lalong nakakahindik pa, ang mga kagat na ito ay nagtutubig na tila ba gusto nang magpakawala ng maraming nana. Hindi kasi nawala ang sugat hanggang sa tuluyan ng patungan ng langaw ang bawat sugat na ikinaungol na ni nanay. Nahindik ako sa aking nakita. Sa kadali-daling pinuntahan naman si Tia Sabel para humingi na naman ng tulong. Ipinatawag kaagad ulit si Mang Felipe na ng mga oras na iyon ay nagulat din sa nakitang hitsura ni nanay. Mabuti na lamang nagawa niyang magamot kaagad. Kahit nakakadiri ang hitsura noon ni nanay ay mabilisang naghilom ang kanyang mga sugat at wala nang natira hanggang sa bumalik na kami sa pagtitinda sa palengke dahil ilang araw na din kaming hinahanap ng kanyang mga customer. Binigyan na din siya ni Mang Felipe ng pangontra kahit papaano. Ngunit isang araw, nagulat ako nang tanggalin niya ang kanyang pangontra. Ayon kay nanay, magaling na siya at nakakatiyak daw siya na may sakit na ngayon ang taong kumulam sa kanya. Hindi ko na kinontra si nanay dahil natatakot din akong suwayin siya. Nang araw na iyon, maayos akong nagbabantay ng aming pwesto. Si nanay naman ay nagbibilang ng kanyang kita na ayon sa kanya, mukhang kukulangin sa mga gastusin namin sa bahay. Dahil sa ilang beses siyang nakapagpahinga, ay mas lumaki ang aming gastusin dahil nagsunod-sunod ang bayarin ng tubig, kuryente, maging renta sa bahay. Katatapos niya lang iligpit ang kanyang kita nang lumapit sa amin ang isang pamilyar na ginang na nagpasinghap ng aking dibdib. Si Aling Elsa. Kinabahan ako nang lumapit siya. Kaya naman napahawak ako ng mahigpit sa braso ni nanay. Alam ko kasing siya ang kumulam sa aking ina kaya naisip kong ipagtanggol si nanay anuman ang mangyari. Sa labis kong gulat, hinarap ni nanay si Aling Elsa at tinanong kung ano ang kailangan nito. Umismid lang si Aling Elsa sabay sabing gusto daw niyang bumili ng isang pirasong isda at pinresyohan pa ito. Nang gigigil na tinanggihan ni nanay ang ginang. Ang tinutukoy niyang isda ay iyong mamahaling klase kaya hindi pwedeng bilhin ng mura tapos isa lang. Per kilo ang tinda namin kaya mariing umiling si nanay. Lugi na daw sila sa klase ng mamimiling kagaya ni Aling Elsa. Kaya humanap na lang daw ito ng tinderang papatol sa kagustuhan niya. Gusto kong pigilan si nanay
dahil alam ko kung anong klase si Aling Elsa, ngunit hindi siya nagpaawat. Tumungayaw siya at pinahiya ang ginang na nagtapos sa pag-alis nito sa kanyang puwesto. Pilit kong kinalimutan ang nangyaring iyon, ngunit nagulat na lang ako nang magising isang araw at nakita si nanay na namimilipit sa sakit ng kanyang tiyan. Lumipas ang mga araw. Mas lalong naging hulas si nanay sa kung anumang bagay na nagmula sa kanyang tiyan, kaya gayon na lamang ang pagkabahala ko. Lumalaki din ang kanyang tiyan at lumulobo na para bang may kung anong laman, kaya kumonsulta na kami sa doktor. Halos magulantang kami nang makitang gumagalaw-galaw ang kanyang tiyan na tila ba may kung anong buhay na bagay na nasa loob nun. Dahil hindi pa matiyak ng doktor kung ano ito, pinahintulutan niya muna kaming umuwi. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, biglaan nga siyang namatay. Ang tiyan niyang gumagalaw-galaw ay tuluyang nabutas at lumabas doon ang isang buhay na isdang kagaya noong binebenta niya na dapat ay bibilhin ni Aling Elsa. At ang mas higit pang nakakasindak ay bumubuga ito ng likidong amoy lason, kaya hula namin ito ang kumitil sa buhay niya. Mabilis ang pangyayari. Masakit man, Kuya Bari, wala akong nagawa kung hindi ang tanggapin na lamang ang masaklap niyang kamatayan. Magpas hanggang ngayon, hindi na namin matagpuan si Aling Elsa at nawawala na rin ako ng pag-asa dahil sino ang maniniwala sa kulam. Kahit humantong pa ito sa husgado, ay tiyak kong hindi ito pakikinggan. Kuya Bari, ipinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Dito na po nagtatapos ang malagim na kwento ng aking nanay. Ang mapait niyang karanasan dahil kinulam siya at nilason gamit ang isda. Hanggang dito na lang po at sana po'y mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Peter. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.